Happy Monday po mga kapatid sa umagang ito. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon, kaya't narito po tayong lahat upang muli natin buksan, bigyan ng pasasalamat, papuri ang ating Panginoon Diyos. Halina't muli natin pasalamatan ang ating Panginoon sa isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong devotional leader for today. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama na, kasama na, si Jesus ang kasama na. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burns on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submissions, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all
day long. Praise God. Purihin po ang Diyos sa awitin na ating narinig. Hallelujah. Napakabilis po ng panahon. Praise God. Ngayon po ay patuloy po tayong nag-aaral ng Love Month o ng salita ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Ito po ay patuloy nating pag-aaralan sa mga pagkakataong ito. Ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay magmumula po sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 13, talatang 4 hanggang 6. Ito po'y mababasa sa Magandang Balita Biblia. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip, nagagalak sa katotohanan. Love is the foundation for false teaching in the following chapter of prophecy and even orderly worship. While this section is often quoted in romantic settings such as a wedding, the concept in mind is that of agape, a self-sacrificing and godly love. Sa talata po na ating binasa sa 4 hanggang 6, nagpatuloy si Pablo sa paglalarawan ng tunay na katangian ng pag-ibig. Una po, love desired positively. What love is? In verse 4, first of all, Paul begins with 2 verbs which describe positively what is love. Love is patient. Love is kind. Ang pag-ibig po ay matyaga. Hindi ba't napakagandang paalala po ito ang pinakaunang salitang pinili ni Pablo para ilarawan ang pag-ibig na mayroong pagtsatsaga. Ang salitang ito ay nangangahulugang pagtitiis na may pangunawa sa mga nagkakamali o nagkakasala sa ibang tao upang patuloy natin silang mabigyan ng pagpaumanhin. Ito po ang unang katangian ng agape love dahil ito po ay ganap na walang kondisyon. Ito ay pagpili ng magmahal ng iba hindi dahil kung sino sila, ngunit sa kabila ng kung sino sila, sa kabila kung ano ang kanilang pagkukulang, ginawa sa atin o kanino man. Ito ay isang pag-ibig na nauunawaan ang kahinaan at kalikasan ng isang tao. Ito ay isang pag-ibig na patuloy na naghahangad ng pangunawa para sa iba, na ito'y patuloy na hindi inaabuso. Ito ay isang pag-ibig po na katulad po ng binigay ng ating Panginoon Diyos. Kung atin pong babalikan, mga kapatid, at uunawain ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po ba ang Diyos ay nahabag sa atin? Sabi nga po sa awit, Kabanatang 103, talatang 13 hanggang 14, kung papaano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siyang nahabag sa may takot sa Kanya. Gayon din po sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako. Gaya ng inaalala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Marami po mga verses sa Bible na nais kong i-share sa inyo, katulad po ng pagsulat ni Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo, Kabanatang 1, talatang 15 hanggang 16. Totoo ang pahayag nito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa buong sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At ako nga ang pinakamasama sa kanila. Ngunit, akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya naman, ang Diyos ay matyaga sa atin. Love is patient. Love is kind. These 2 words describe our passive and our active responses towards others. God is described as being both patient and kind. God holdbacks with wrath and forports His mercy. Binubuhos po ng Panginoon ang kanyang pagpapatawad.
Sa Roma Kabanatang 2, Talatang 4, binanggit po ni Pablo ang kabaitan, pagpaparaya at pagtitiis ng Diyos. At kung papaano tayo inaakay ng kabutihan, kabaitan ng Diyos tungo po sa ating pagsisisi. Kaya salamat po sa Panginoon para sa kanyang pagmamahal, presensya, at sa pamamagitan noon maging mapagpasensya po tayo sa iba. Purihin po ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, bilang mga inibig ng Diyos, nawa, magsimula tayo sa ating pamilya. Ipakita rin natin ito sa ating mga kapitbahay, kaibigan, mga katrabaho, mga kapwa mag-aaral, o sa mga nangangailangan. Number 2, love describes negatively what love is not in verse 4b and 5. Paul has just shown us two positive characteristics of love. The next section is the longest. Next, Paul uses even verbs describe love negatively. What love does not to do. Love does not envy. It does boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Hindi po pwedeng mahalin ng isang tao kung maiinggit tayo sa kung ano ang meron naman siya. Ang inggit ay nagdudulot sa atin para magbigay ng maling intensyon para sa iba sa maling paraan. Kaya dito mga kapatid, katulad po sa kasaysayan sa kwento sa Biblia, kasaysayan ni Jose at ang kanyang mga kapatid. Alam po natin na siya po ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa Medianita at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose ay dinala ng mga Ismaelita sa Egypt at naging alipin. Nainggit sila dahil mahal na mahal ng kanyang amang si Jacob, si Joseph. At dahil sa inggit, nagawa nila ang masakit na pangyayari para sa kanilang kapatid. Kaibigan, i-check din po natin ang ating sarili. Baka meron tayong ganitong damdamin. Inggit, galit sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kaya sinasabi po ng manunulat sa Ebanghelyo na dahil sa inggit, kaya ibinigay ng mga punong saserdote ang ating Panginoong Hesus upang ipapako sa krus. Ang inggit ay isang lason. Inuulit ko po, ang inggit ay isang lason sa ating buhay na ito po'y sumisira ng ating buhay. Sinasabi po sa Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 30, ang pusong may kapayapaan ay nagbibigay buhay sa katawan. Ngunit ang inggit ay nabubulok ng mga buto. Ang pag-ibig po ay hindi inggit. Kaya nga mga kapatid, si Pablo ay nagsasalita dito tungkol sa karaniwang kagandahan ng loob. Ito ay pag-ibig sa relasyon sa kapwa, maging sa ating lipunan. Mga anak ng Diyos, tayo po'y mga anak ng Diyos. Nilalang na naninirahan po sa mga komunidad kung saan tayo nakatira ngayon. Dahil dito, mayroon tayong iilang kaugalian na inaasahan nawa na makita sa lipunan. Ang pag-ibig ay sapat na nagmamalasakit sa mga tao, kaya sinisikap natin igalang, mahalin ang ating kapwa. Pangatlo at panghuli, love described with a contrasting statement in verse 6. Paul has described love in positive terms, what love is in the negative terms, what love is not. Now he goes on to describe love with the contrasting statement in verse 6. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Ang pag-ibig po ay hindi po natutuwa sa kasamaan. Nang sabihin ni Pablo na ang pag-ibig ay hindi nalulugod sa kasamaan, ang ibig sabihin nyo ay ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama, nang-aabuso ng ibang tao, at nagbibigay ng kawalang katarungan. Nakakalungkot po ito. Ang pag-ibig ay hindi po kailanman natutuwa kapag may mga taong inaapi, kapag ang kasamaan ay nagahari o nagwawagi, kapag ang Diyos ay sinisiraan, o kapag ang kautusan ng Diyos ay sinusuway. Sa halip, magalak ang pag-ibig na nagbibigay ng pagsigaw, ng pagluha at kalungkutan. Tulad po ng sinasabi ng salmista. Sa awit, Kabanatang 119, Talatang 136, ito po ang sinasabi, ang mga agos ng luha ay umaagos mula sa aking mga mata, sapagkat ang inyong kautusan ay hindi sinusunod.
Ang pag-ibig po ay hindi natutuwa kapag ang kasamaan ay dumarating sa ibang tao. Nakalulungkot po. Ang pag-ibig ay hindi kailanman natutuwa sa kasawian ng ibang tao. Hindi kailanman chinichismis tungkol sa mga problema ng iba. Bagkus ang pag-ibig ay hindi nalulugod sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay patuloy na umiibig. Ang kapangyarihan ng totoo ng pag-ibig na bumabago sa ating buhay na ating ibabahagi sa iba. Nawa ang aking panalangin sa aking pagtatapos sa umagang ito, the power of a true love, naway makita si Kristo na namumuhay sa ating buhay upang sila din naman, mga hindi nakakakilala kay Kristo, ay makakilala sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating mabuting patotoo. The power of a true love. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Tinuturuan mo kami, Panginoon, pinapaalalahanan niyo po kami na patuloy po kami na maging bukas, maging mapagmahal, Panginoon, laging sumusunod sa iyo, aming Diyos. At tunay, Panginoon, sa umagang ito, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming modelo ng pag-ibig. Ikaw ang aming sinusundan. Ikaw ang patuloy namin, Panginoon, pinaglilingkuran. Tulungan mo kami palagi, Panginoon, na makita po hindi po yung mga negative na bagay, kundi mga mabubuting bagay na nagmula po sa iyo. Tulungan mo kami na punuin ang aming mga puso ng pag-ibig upang ang pag-ibig na yon, Panginoon, ay aming maibabahagi sa ibang tao, mas lalo tigit na nangangailangan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Lagi mo kami samahan, pangunahan, at hinihiling ko rin, Lord, na pagpalain mo ang mga kapatid ko ito na magtatrabaho, magpapasimula sa kanilang mga gawain. Ingatan niyo po sila, gabayan at pangunahan, maging sa kanilang mga pagninegosyo. Maging sila po ng mga nag-aaral, gawaran niyo po, Ama, ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Muli, Lord, binubuksan namin ang 10 linggong ito na may pagsamba at pagpupuri at pagtitiwala, na may pagmamahal at pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po mga kapatid sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat ng mayroong mga kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Praise God po. Nawa po patuloy kayong gamitin ng Panginoon upang maging daluyan ng pag-ibig at pagpapala. See you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po, i-share nyo po itong video ito sa ibang mga tao upang sila naman din po ay makakilala sa Panginoon. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-bless, makasama po namin sa pagmimisyon, maaari po kayo mag-pledge sa ating pong iglesia upang magamit po ang ating po mga offering sa kingdom ng Panginoon. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinzayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan kailanman ng ating minamahal na Diyos. Amen. Amen. God bless po!